Mga kagimat, meron nag-share sa akin ng video ni Darwin Gitgano, yung paring Katoliko. Meron nag-inform sa akin na meron daw siyang bagong atake. Hali kayo, tingnan natin hanggang sa dulo at hahamunin natin siya. Tingnan natin kung hanggang saan yung atake niya sa atin, mga kagimat. At yung close-minded niya na mindset, tingnan natin kung hanggang saan, hanggang kailan. Kasi yung mindset ni Darwin Gitgano is sarado, hindi na siya nakikinig sa iba. Basta para sa kanya, siya lang yung tama, yung iba, mali na. Yung ibang paniniwala, mali na. Siya lang yung tama, yung iba, maimpyerno na. At saka, ida-down niya yung iba para aangat siya. So, yan yung style niya. Tingnan natin at hahamunin natin siya. Santiago 5:16, kung dunay nagmasakiton kaninyo, patawag kamo sa pari sa Dios. Aron siya hilugan sa Santa Lana. Asa man mabasa sa Biblia, kung dunay masakiton ninyo, tawag mog albularyo. Tubag. Sabi niya, mga kaagimat, saan mababasa sa Biblia na kung magsakit ang tao, magkakasakit, tatawag daw ng albularyo. Sabi niya, tubag or sagot. Anong sagot? So, doon sa church nila is walang nakasagot. Pero sasagutin natin yan, mga kaagimat. First of all, Darwin Gitgano, walang sa first na Bible kasi, kung titingnan mo yung Biblia, from Hebrew to English or Tagalog or Bisaya, and then yun yung Old Testament. Sa New Testament, Greek to Tagalog. Grego kasi, yung New Testament. Walang word na albularyo. Kahit saan mo yan hanapin. Pera na lang sa mga bagong Biblia ngayon. Pero yung mga sa una, yung word for word, letra por letra, walang exact word. Lalo na sa Biblia na ang Biblia. Yan ang pinakaunang Biblia sa Pilipinas. Yung ang Biblia. Sa English, the Bible. Okay? So, wala. Pangalawa, so, kung wala sa Biblia, anong tawag mo dyan? Sa demonyo? Pero wala naman nakasulat sa Biblia na kung merong magsakit, punta ka ng ospital. Pa-check ka sa doktor. Pero ikaw nagpa-check, nagpapunta. O pumunta ka ng doktor, pumunta ka ng ospital. Wala naman yan sa Biblia. So bakit mo sabihin na kung wala sa Biblia, mali na? Anong ibig mong sabihin? Wala namang doktor sa Biblia at saka ospital. Pero ang tao pumupunta dyan, bakit bawal ba yan? Tubag. Anong sagot mo dyan? Kung sa initabo ni Nanay Elvera, wa siya ma-convince sa akong gisulti. Dito, mga kagimat, meron siyang story about Elvera, Nanay Elvera daw. Isa yung albularya sa Bohol. Pero member ng church nila, Katoliko siya. So pakinggan nating story niya kasi gusto niyang i-deliverance, i-renounce or i-surrender yung mga agimat niya, yung knowledge niya sa pagiging albularya. Check natin. Pa-bless man siya olive oil. Karon mo bless taon niya, human sa blessing, holy and exercise oil na. Pag-abot niya sa ilaha, iyang giinom gamay. Inom siya gamay sa holy and exercise oil. Kaya ba mo, nawa si Nanay Elvera. Og ang mga yawa sud sa iyang lawas ni chat ni Father Darwin. High-tech na mga yawa ron. Gigamit sa mga yawa ang messenger ni Nanay Elvera ug miingon ang mga yawa, Darwin! Ayaw nagbalik sa among parokya, Darwin. Gitorture minimong bariya ka. Mubalik pagani ka sa among parokya, patyo namo si Elvira. Okay. Dito, exciting part, mga kagimat. Sabi niya, naggawa daw sila ng holy and exercise oil na bless niya. Tapos, natikman ni Nanay Elvera ng kunti. Pag kunti, nawala daw sa sarili. Tapos, after niya, nag-chat daw sa kanya, kay Darwin Gitgano, sa kanya, na wag ka nang bumalik kasi de-torture mo kami dahil nung holy and exercise oil. Tapos,
papatayin daw nila si Elvira sa chat messenger daw niya. So ibig sabihin na possess si Elvira. Ibig sabihin niya, mahaba kasi ang message niya, hinat natin, na-possess siya, nag-chat daw kasi sabi niya nawala sa sarili. So ang hamon ko sa kanya, iinumin ko yung holy and exercise oil niya kung totoo man yung sinasabi niya, kasi manggagamot din tayo, albularyo din tayo. So for the second time around, Darwin Gitgano, hinahamon kita. Meron akong previous challenge sa'yo, hinamon kita na iinumin ko ding holy and exercise oil nyo, yung video na meron na nakainom na possess, ganyan. So sinasabi mo naman ulit na pag may makatikim na possess, i-challenge kita, iinumin ko yan, tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo o binubula mo lang yung mga tao. Suko kay mga yawa, kay plural man, ayaw nagbalik sa among parokya. Plural, daghang mga yawa. Nyawa na mo ko ka-reply, kay perti man akong tuga. Kanus aman siya na torture, ang mga yawa, because of the sacramentals of the church, because of the holy and exercise oil. Sabi niya mga kagimat, because of the holy and exercise oil, na torture daw ang mga demonyo sa pamagitan na ininom ni Elvira yung oil. So ganyan daw ka makapangyarihan yung oil niya base sa kanya. Okay, so inumin natin yan, tingnan natin kung gaano yan ka-epektibo. Tubag, anong sagot mo dyan? Na ako'y bagong pasyente karon, pari jud. Pari. Ingon siya nako, Father, 20 na ko katuig. Na pari. Gusto na ko mugawa sa pagkapari, Father. Wa na ko dry na kay kas pagkapari. Father, gipadaan ako sa processing. Pila ka buwan. Pero Father, dry gapon ang akong pamati. Ingin ko, Father, mag-solemn renouncement ta. Nga ako siyang higaan og simple prayer of deliverance. Ang pari na niya. Bago lang, no? Ang maong pari ni puti ang mata. Og natagak sa iyang gilingkuran, perting kurog, singgit tamas ginhawa, kay daghan keng demonyo, sud sa lawas sa mong pari. So, base sa story niya mga kaagimat, hindi siya part ng topic, pero kinuha natin, bali parang advertisement niya or extra. Kinuha natin kasi importante. Take note mga kaagimat, pare na napakaraming demonyo ang katawan. So, kahit pare siya mga kaagimat is pwedeng magpugad ang mga demonyo sa katawan nila. So, take note of that mga kaagimat. Ingos na Elvira, Father, pwede mo anak ko sa office, kay bugat kay akong lawas. Kinag-chat mo itong mga yawa na ko. Ningo mga yawa, ayaw nagbalik sa mong parokya, Darwin. Gitorture minimo. Kanut na torture ang mga yawa sa dihang niinom si Nanay Elvira sa holy and exercise oil. Pag-adto niya sa office, Nay, andam na ka mo renounce sa imong pagka-albularyo. Andam na ka mo renounce sa gahom nga dili gikan sa Ginoo. Andam na, Father. Pagpanguros na ko, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ni katawa des Nanay Elvira nga wa na sa iyang kaugalingon. Kay si Nanay Elvira walking possess. Ningon ang mga yawa, Darwin, ha 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 ha. Darwin, nagkita rajud ta, Darwin. Dugay nami sa ilang kaliwatan, Darwin. Pasagdi na kami. Pila kalibo kami nga ni asyang lawas. Amo na ang iyang kalag, Darwin. Itutok siya. Isog kay tinanawan. No? Mga kaagimat,
hindi talaga natin ma-deny na maraming mga albularyo nasa demonyo. Hindi yan, totoo yan. Totoo yung maraming albularyo na may kapangyarihan talagang sa demonyo. Pero hindi lahat. Kung titingnan mo kasi sa dictionary, ang albularyo, manghihilot, herbalist, galing kasi yan sa word na herbularyo. Herb, mga herbalist. So, hindi yan sa demonyo. Yung manghihilot, yung magna-massage dyan, part yan sa definition ng albularyo. So, I don't think na sa demonyo yan. So, hindi lahat ng albularyo sa demonyo. Pera na lang kung ikaw yung tao na nag-consult ng evil spirit or nakipagsalamuha ka ng mga espiritu ng demonyo or nag-offer ka ng ritual para sa kanila, yung mga kahit elemento or mga rituals and offering para sa unclean spirit, yan ang bawal. Pero hindi lahat ng albularyo sa demonyo. Pero kung Darwin Gitgano, lahat ng albularyo sa demonyo. Yan yung para sa kanya. Yan sinasabi ko, close-minded siya. Yung mindset niya sarado, hindi siya nakikinig sa iba. Basta para sa kanya, siya lang yung tama, mali na yung iba. So tayo is albularyo din tayo kasi nagpe-perform din tayo ng exorcism, di ba? Marami din tayo ang para sa kanya kasi kung hindi ka member ng Catholic at hindi ka member sa grupo nila, kahit born again ka, kahit sino ka, sa demonyo ka pa rin or mali yang sa'yo kasi sila yung tama. Kahit name ni Jesus ang gamitin mo. Siguro kung buhay pa si Jesus ngayon at kasama natin, kasi hindi naman Katoliko si Jesus, I'm pretty sure of that na hindi siya Katoliko. So siguro sabihin ni Darwin Gitgano na sa demonyo siya, si Jesus. Kasi yung style niya, hindi kasi style ng Katoliko. Hindi naman style ng Katoliko. So siguro siya mismo, sasabihan niya si Jesus na sa demonyo yan. At nangyari yan sa Biblia. Meron yan sa Biblia. Si Jesus na pagkamalang sa demonyo. Marami pong salamat sa inyong panunood.